mapagpalang umaga sa ating lahat. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at pumalakpak po sa ating Panginoon? Praise God! Pwede po bang palakpakan muli ang Panginoon? Yung isang malakas na palakpakan. So, bago po tayo magsimula, maaari po ba na kamayan o apiran mo muna yung katabi mo at batian mo siya ng good morning? Praise God, ayan. Sino po magsasabi dito o sino po naniniwala dito na sa piling ng Panginoon is masaya? Sino po naniniwala? Palakpakan nga natin ang Panginoon kung naniniwala po tayo doon. Praise God. Sino po naniniwala dito na sa piling ng Panginoon walang problema? Amen. Sino po naniniwala dito na sa piling ng Panginoon tunay ang ligaya? Amen. So, ngayong umaga po na ito, naniniwala po tayo lahat dito na tayo'y nasa piling ng Panginoon. Amen po ba? Kaya naman sa oras na ito, tayo walang gagawin kundi papupurihan lamang natin ng Panginoon. Amen? Sige po, sa mga tunay na naniniwala na nasa piling siya ng Panginoon ngayon, palakpakan po natin ng Panginoon at awitan natin siya.
magpatuloy sa ating awit, may tanong po ako sa inyong lahat. Sino po dito mayroong pangako na pinangahawakan niya galing sa Panginoon? Alam niyo po, ang Panginoon kapag nangako, hindi nababali. Amen po ba? Ayun yung isang masarap na bagay pagdating sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon, ang daming pangako sa ating buhay. At ang lahat ng pangako na yon, puro sa ikabubuti natin. Amen po ba? At sa lahat ng naniniwala na may pangako ang Panginoon sa kanyang buhay, ito ang tandaan po natin. Never, ever nababali sa pangako ang Panginoon. At ayun yung nagpapasarap sa pangako na yun. At base dun sa inawit natin, ang bawat pangako ng Panginoon, nagpapabago ng buhay. Naunawaan po ba natin yun? Ang bawat pangako ng Panginoon, nagpapabago ng buhay. Kaya niyang baguhin. Kung nasa baba ka man ngayon, basta nananampalataya ka sa Panginoon, naniniwala ako na kaya kanyang dalhin sa taas. Hindi yung circumstances mo yung magdidikta ng pangako ng Panginoon. Dahil yung circumstances mo nga mismo, yung pwede pang gawin ng Panginoon para maging testimony mo, para makapakita ng Panginoon kung paano siya mangako, kung paano siya tumupad ng pangako. Amen po ba? Kung may sakit ka ngayon, kung meron ka pinagdadaanan ngayon, kung may problema ka man ngayon, hindi natin alam. Pero naniniwala ko. Pero naniniwala po ako nakikilos ang Panginoon dahil meron siya. At hindi rin natin alam na baka yung sakit mo ngayon, o baka yung pinagdadaanan mo ngayon, o yung kakulangan pera ngayon, o yung problema mo sa pamilya ngayon, ayun yung gagamitin ng Panginoon para mapakita niya yung pangako niya sa buhay mo. Amen po ba? Let's claim it. Amen po ba? J1 people, J1 La Union, may pangako ang Panginoon at hindi babali ang Panginoon sa kanyang pangako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's continue to the presence of our God.
yung mga pangako mo sa aking buhay. Habang inaawit mo yan, isipin mo yung mga pangako sa iyo ng Panginoon na patuloy mo pinanghahawakan. Yes, Lord. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Come on, sing. Ang pangako mo, pinatawag. Praise God. Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating awitin. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, godliness with great gain, godliness with contentment is a great gain. Naniniwala po ba tayo doon? I believe kaya tayo nandito lahat. We seek the presence of God and that is godliness. Amen po ba? Pero sinabi ng Panginoon, godliness with contentment is a great gain. Alam ng Panginoon na bilang isang Kristiyano, dadaan ka sa daming pagsubok sa buhay. Mga problema, trials. Pero bilang isang Kristiyano na mayroong Panginoon na pinaniniwalaan, hindi niya tayo tinuturuan to settle for less. But the word contentment means maniwala ka sa plano ng Panginoon. Kasi if you really believe with God, yung plano niya sa buhay mo, yung pangako niya sa buhay mo, doon makukontento ka. Naniniwala po ba tayo doon? At naniniwala rin po ako na kahit ano pong pinagdadaanan natin ngayon, kaya pa rin nating sabihin na sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Minsan pa sabihin mo, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko.
Continue to declare in your life. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakabigay sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa umagang ito na ang pangako mo ay nasa amin at iyong diringgin, Panginoon. Sa umagang ito, Father God, ang inyong salita ang mamutawi sa aming isipan, sa aming puso, at maisagawa namin ito sa aming buhay araw-araw. Father God, give us wisdom, knowledge, and understanding to learn everything coming from you. Hayaan niyo po, Father God, na ang magsasalita sa araw na to ang siyang gamitin mo upang maging instrumento na maunawaan at ipakita namin ang kahalagahan ng inyong salita sa inyong pangako, Father. Salamat po, Father God, sa oras na to, sa tagumpay ng aming revision na inyong hinayaan upang makuha namin ang tagumpay na meron sa amin. Salamat, Father God, sa oras na to, ang patuloy na pagpapala ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at magbigay patuloy sa amin ng maayos na pagkikinig, na pagtingin at pagpakita ng interes sa amin, sa inyong salita upang kami matuto. Salamat, Father God, sa oras na to. Hindi po ang patuloy na pagpapalihan at pasalamatan. Ito'y pinapanalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay nasabi na. Amen. Sige po, patuloy po muna tayong tumayo. Yan. Bago po tayo mo po. Di po bang, bago tayo magsimula sa ating servisyo na to, ikot muna tayo at kamayan natin ang bawat isa. Let us welcome J1 Family. With
Praise, 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 praise. Praise, praise the Lord. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Yung malakas na palakpak na may kasama sigaw na hallelujah! Come on, shout hallelujah! God is good. And all the time, praise the Lord. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, napakasaya ko ngayon dahil ikaw ay kasama ko. O, sa kabila naman, kapatid, sobrang saya ko talaga ngayon at nakasama kita. Parang hindi nyo naman sinasabi. Sabihin nyo naman. O, sabihin mo, kapatid, sobrang saya ko ngayon at nakasama kita. O, sa kabila naman, kapatid, masaya din ako na nakasama kita. Lahat nga po ng masaya sa araw na ito ay pumalakpak na malakas sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. And let us all declare Luke chapter 4 verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Lord. Let us also declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan mo rin natin si Lord. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli, palakpakan natin si Lord. Yung malakas naman pong palakpak, wag nating tipirin ang pagpalakpak sa ating Diyos. Praise God. Are you excited? Sino po sa inyo excited sa araw na ito? Alam niyo po, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre. Amen? Ang bilis ng panahon. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang bilis ng panahon. Sabi mo sa iyong katabi, malapit nang dumating si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, mag-ayos-ayos ka na. Sino po sa inyo dito ang handa na sa pagdating ng ating Panginoon? Handa na po ba kayo? Alam niyo po ba, may nakita po ako sa Facebook. Sa Luzon po, tayo po ay binagyo dito. Sa Visayas naman po, naka-experience ng malakas na lindol. At sa Mindanao naman po, nagkaroon ng malaking sunog. Over 500 families ang naapektuhan. Alam niyo po, ito po yung mga senyales na malapit nang dumating si Lord. Ang tanong, handa ka na ba talaga? Alam niyo, sometimes sa mga tao, hindi pa reveal sa kanila ang langit at impyerno hanggat hindi sila nandun sa sitwasyon ng kamatayan. Kaya alam niyo po, kapag kami mga pastor, nagpray-pray po kami, lahat po ng mga tao na aming pinag-pray-pray na nasa ospital at malapit ng mamatay, na ayaw makinig ng salita ng Diyos, na ini-ignore yung salita ng Diyos, wala po silang magawa kundi tanggapin si Jesus Christ. At ang dami nilang pangako kapag ka sila, basta pag gumaling lang po ako po'y maglilingkod kay Lord, ako po'y magbabasa ng Bible o isisimba lagi. Diba? Bakit? Kasi alam niyo po ba yung mga taong malapit ng mamatay, nakikita na po nila at nararamdaman na nila kung saan sila patutungo, kung sa impyerno ba o sa langit. Ikaw, alam mo ba kung saan ka pupunta kung sakaling mamamatay ka ngayon? Di ba pinag-aralan natin to nung last... Sino po sa inyo dito naniniwala sa langit pupunta? Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Nagigets po ba natin? Ngayon po, tayo po ay darako na sa bagong series ng ating pag-aaralan.
Napakaganda po ng topic natin ngayon at napapanahon. And this message, this series will encourage us na maging seryoso na pagdating sa ating paglakad bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen? Ito na po yung pagkakataon at tamang panahon na seryosohin mo na ang paglilingkod mo sa Diyos. Ito na ang tamang pagkakataon na seryosohin mo na ang pagsisimba, ang pananalangin, ang pagpupuri sa Panginoon, ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang mga gawain ng Diyos. Kasi sabi ko nga po kanina, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? So ang series po natin for this month of October ay pinamagatan ko pong pakilagay. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! Be a disciple. Sabi mo kasi ng katabi, maging disipulo ka. Hindi yung habang patagal ang panahon, ang paglilingkod mo sa Panginoon, pababa ng pababa. Hindi yung habang patagal ang panahon, ang pagmamahal mo kay Lord ay pawala ng pawala. Hindi habang tumatagal ang panahon, ang pagsunod mo sa Panginoon ay paunti ng paunti. Let us not pursue to be only a believers of Christ or what the early church called Christians. Let us pursue to be a disciple of Jesus Christ. Sabihan mo nga ang iyong katabi ng madiin, pursue to be a disciple of Jesus Christ. Sige, kalabitin mo. Sabi mo, pursue to be a disciple of Jesus Christ. Amen? Amen ba? I-pursue natin na maging disipulo tayo ni Kristo. Okay? Wag tayong mag-settle na believer of Christ na tayo. And wag din tayo mag-settle na tinatawag mo ang sarili mo bilang Christian. Sino po sa inyo dito mga Kristiyano? Sino po mga Kristiyano dito? Ay sino po sa inyo mga disipulo? Hindi lahat ng Kristiyano disipulo, pero lahat ng disipulo Kristiyano yan. Ngayon po, pag-usapan muna natin, bago tayo dumako sa topic natin, ano ba ang pinagkaiba ng Christian at disciple? Gusto niyo po bang malaman? Maa-assess ninyong sarili ninyo kung ikaw ba isang disipulo ni Kristo o isang Kristiyano lang. Okay, pakilagay. A Christian goes to church. A disciple understand that he is the church. Naunawaan mo ba na ikaw ang simbahan, ikaw ang church? Kasi kung ang alam mo lang ay yung pagpunta sa simbahan, Christian ka. Pangalawa, a Christian seeks to be encouraged. A disciple seeks to encourage. Ang mga Kristiyano, ang laging hanap niyan, encourage mo naman ako, motivate mo naman ako. Yan. Pag disciple naman, ang hinahanap niya, sino kaya ditong pwede kong mapalakas? Sino kaya pwede ko ditong i-motivate? Yan ang mga disipulo ni Kristo. Okay, next. A Christian reads Bible. A disciple teaches the Bible. Yan, sino po sa inyo nag-share na ng Word of God? Yan. Next. For the Christian, Jesus is the Savior. Okay? For the disciple, Jesus is His Savior and Lord. Sa mga Kristiyano, ang tingin lang nila kay Jesus Christ, tagapagligtas. Pero ayaw nilang maging Panginoon. Kasi kapag si Jesus Christ na naging Panginoon ng buhay mo, siya na masusunod. Kaya marami pa rin mga Kristiyano sa panahon ngayon, makikita mo, walang pagbabago ang buhay. Bakit? Ang Panginoon nila ay hindi si Jesus Christ, kundi ang sarili nila. Pero ang mga disipulo ni Kristo, tinanggap si Jesus Christ, hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon ng kanilang buhay. Amen? Next po tayo. A Christian gathers with other believers. A disciple makes other disciple. Amen po ba? Nakikita nyo na ba kung nasang kayo? Next, a Christian's goal is to go to heaven.
A disciple's goal is to take others to heaven with him. Sino po sa inyo dito ang gusto lang niya makapunta ng langit, pero ayaw niya magdala ng mga tao sa langit? Hindi ka nagsishare ng word of God, hindi ka nagdi-disciple, kaya ang mahalaga, ligtas ka lang. Kristiyano po ang tawag doon. A Christian surrenders part of his life. A disciple surrender himself completely to God. Ano po yung mga Kristiyano, hindi po nila kayang isurrender ang kanilang buhay sa Panginoon. Pero ang mga tunay na disipulo ni Kristo, makinig po kayong mabuti, ang tunay na disipulo ni Kristo, kaya niya pong i-offer at isurrender ang buhay niya sa Diyos. Ngayon, tatanungin ko po kayo, wag na po kayong sasagot. Sa tingin mo, as of now, ikaw ba isang Kristiyano o isa kang disipulo? There's a huge difference between calling oneself a Christian and being a disciples of Jesus. Ang laki po ng pagkakaiba po niyan. There's a huge difference between calling oneself Christian and being disciples of Jesus. Alam niyo po ba, Jesus' followers never mention as Christian, but as a disciple. Okay? Ulitin ko ha, Jesus' followers never mention as Christian. Alam niyo po, sa unang panahon po, hindi po, especially sa panahon ni Jesus Christ, never na tinawag na ang mga followers ni Jesus Christ bilang mga Kristiyano. Tinawag po silang mga disiplo. Alam niyo po, ang Christian ay 3 beses lamang pong nabanggit sa Biblia. Pero yung disciple po ay binanggit 281 times. At alam niyo po ba, ang nagtaguri, kumbaga, ang nagsabi or nagtumawag ng Kristiyano sa mga Christian ay hindi naman po mga Christian, kundi mga unbeliever from the Antioch. In Acts chapter 11 verse 26, in Antioch, the disciples were first called Christian. Called by others. It's not the name they choose for themselves. Hindi po pinili ng mga disciple na, tawagin ninyo kaming mga Kristiyano. Hindi. Nung pumunta po sila ng Antioch, yung mga tao po sa Antioch, ang tawag sa kanila, hindi disipulo, tinawag silang Kristiyano. Bakit? Kasi Christ. Yun po yung ginawa na Christ, kumbaga tagasunod ni Kristo. Pero originally, hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging Kristiyano lang. Tinawag tayo ng Diyos para maging disipulo. Sabihin mo sa iyong katabi, be a disciple of Jesus Christ. Being a disciple means actively following Jesus' teaching. Pag sinabi pong disciple ka, you are actively following Jesus' teaching. Kung ano yung mga tinuturo ni Jesus Christ, yun ang iyong sinusunod. Ito pa, pag sinabi mong disciple ka, making Him your top priority. Siya ang pinaka. Kumbaga, kung merong babangga kay Jesus Christ or sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi mo hahayaang makabangga ito. Mapatrabaho, mapanegosyo, mapapamilya, kung sino mang tao, because He is your priority. And living in accordance with His command. Pag sinabing disipulo ka, namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Tulad po na sinabi ko, ito na po yung pagkakataon na seryosohin na natin ang ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Bakit hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mundo? Alam niyo po ba yung nangyaring lindol sa Cebu? Yan po ay unexpected. Alas 10 ng gabi, biglang lumindol, more than 700 people ang namatay at maraming mga gusali ang bumagsak. Maraming bahay ang bumagsak. And more than thousands aftershock ang na-encounter ng mga taga Cebu. Kaya nga ayaw na nilang pumunta sa kanilang mga bahay. Doon na sila tumitira sa kalsada. Naalala niyo po yung nangyaring bagyo dito sa La Union? Grabe yun. Ako naniniwala ko, hindi kayo madasalin, napadasal kayo.
Di ba? Anong dasal ninyo? Lord, patigilin nyo na, patigilin nyo na. Ganun ba ang dasal ninyo? Alam nyo, pagka may mga ganon, huwag kayong magdasal na patigilin na ni Lord. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun agad, para siguradong pupunta ka langit. Baka di mo siguradong ligtas ka pa eh. Di ba? Humingi ka na agad ng tawad sa mga kasalanan mo. Para sigurado na. Kasi di natin alam eh. Alam ninyo, hindi kagustuhan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Pero kailangang mangyari ito para ipaunawa sa mga tao na may Diyos. Kasi sometimes we are living now on the high-tech world. Puro AI na lang. Alam niyo po ba, may isa pong tao na nag-question sa AI kung ito bang AI ay magagamit in the last days para mas maraming mga tao ang mailayo kay Lord. Alam mo sabi ng AI, oo. That is one of the purpose of AI. Artificial intelligence. Kumbaga, ilayo ang mga tao sa Diyos na mawalan ng tiwala ang mga tao sa Diyos dahil nag-high-tech na ang mundo. At itong mga sakunang ito, hindi ito kayang patigilin ng kahit sino mang AI. Alam niyo lang po ba kung sino ang nakapagpatigil ng bagyo sa Biblia? Walang iba kundi si Jesus Christ. Walang kapangyarihan ng sino man tao sa mundong ito, kahit napaka-high-tech pa ng gamit mo, para mapatigil ang anumang mga sakuna. Alam mo, sometimes, inaalaw ng Panginoon na magkaroon ng sakuna para ipaunawa sa atin na totoong may Diyos at kailangan mo nang magseryoso bilang lingkod ng Diyos. Baka nakakalimutan natin may Lord, may Jesus. Amen. At hanggang ngayon, masyado ka na namang busy sa mga bagay na pang sarili mo, hindi mo nagagawa yung purpose mo kung bakit ka nabubuhay. If God will question you right now, are you doing your main purpose in life? Ginagawa mo ba yung purpose mo sa iyong buhay? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang mga tao napaka-makasarili na. Pagpapayaman, pagpapakanasa sa mga kagustuhan nila, more on pleasure, more on validation, more on lahat gusto nila yung makakapagpasaya lang sa kanila. Without giving time to do the purpose of God in their life. Diba? Alam niyo po, I pray this month of October, maging eye-opener po itong ating series na, nag-aaral ako pero hindi ko hahayaan yung pag-aaral ko maging sagabal sa paglilingkod ko sa Diyos. Nagtatrabaho ako pero hindi ko hahayaan yung pagtatrabaho ko, pagnenegosyo ko ay maging sagabal para sa paglilingkod sa Diyos. Nag-aalaga ako ng pamilya ko pero hindi ko hahayaan ang pamilya ko ang magiging dahilan para hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Gagawin ko ang lahat para maging lingkod ako ng Diyos. At hindi lang basta ako tawaging Kristiyano, kundi tatawagin akong disipulo ni Kristo. Amen? Amen po ba? Becoming a disciple is a mandatory. Becoming a disciple is a mandatory expression of following Jesus. It is a mandatory expression. Hindi to choice, hindi to option. Parang gato yan. Mamimili ka lang, magiging disipulo ka ni Kristo o hindi. It is a mandatory expression of following Jesus, not an optional extra. Na parang gato yan. Ang mahalaga, tinanggap ko na si Jesus Christ bilang Panginoon, tagapagligtas, okay na yun. Bakit maglilingkod pa kay Lord? Okay na yun. Bakit mag-share pa ng Word of God? Okay na yun. Bakit magdi-disciple pa ako? Okay na yun. No. Kasi kapag pinili mong maging disipulo ni Jesus Christ, hindi ito option. Kailangan mo talagang mamili. Magiging disipulo ka ni Jesus Christ o hindi? Kaya nga sabi ko nga po, ako I believe, may personal belief, hindi maliligtas ang mga taong hindi disipulo ni Kristo. Kasi sabi po sa Biblia, kung alam mo yung tama at hindi mo ginagawa, ikaw ay
nagkakasala. So kung nagkakasala ka, ibig sabihin, hindi ka pupunta ng langit. Kasi informed ka. Aware ka. Amen? Aware ka na kailangan mong maging disipulo pero pinipili mong hindi maging disipulo. So nagkakasala ka. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Kaya I just want to encourage every one of you. I pray and I declare this month of October, maraming ire-raise na disipulo si Jesus Christ sa JA1 La Union. Uulitin ko, I declare, maraming ire-raise na mga disipulo si Jesus Christ sa JA1 La Union. Amen. Sabi mo nga sa iyo tabi, be a disciple. Okay, ito po ang first topic natin ngayon. Why we need to be a disciple. Bakit ba kailangan nating maging isang disipulo? Number one, because it is a mandate. Pag sinabing mandate, mandatory. Okay? Pag sinabing mandate, it is an official order or commission to do something. Isang mandato na kailangan mong gawin sa ayaw at sa gusto mo. Jesus commanded His followers to go and make disciples of all nations in the passage known as the Great Commission found in Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Kung mapapansin natin, tingin sa akin lahat, bago si Jesus Christ umakyat sa langit, meron siyang iniwang mandato sa mga disipulo. At ano yon? To go and make disciple. Ang sinabi po ba ni Jesus Christ, okay, aalis na ako pupunta na ako ng langit, go and make Christian. Christian po ba ang mandato? Hindi. Sinabi ba ni Jesus Christ, go and make believers? Basta mahalaga naniniwala na may Diyos. Ganun po ba yung mandato? Hindi. Ang mandato po ba yung ganito? Go and make singers. Singers po ba? Go and make dancers. Go and make musicians. Go and make politicians. Go and make contractor. Yan ba yung mandato? Go and make businesswoman and businessman. Yun ba yung ipinapagawa ng Diyos sa mga disipulo? Hindi. Malinaw po sa Matthew chapter 28 verse 19 up to 20 na ang mandato ay ito. Gumawa kayo ng mga disipulo. Basahin po natin. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20. Sabi po dito, and teaching them to obey everything I have commanded to you. Ito yung pangako. Pakilagay. And surely, I am with you always to the very end of the age. Tingin sa lahat. Sino po sa inyo ditong gusto niyang makasigurado na laging kasama niya si Lord? Ito po ha. Huwag niyong aangkinin yung pangako ng Diyos na di kita iiwan at di kita pababayaan kung hindi niyo ito ginagawa. Alam nga namang samahan ka ni Lord sa ginagawa mong maling gawain. Sabi ni Lord, di niya ako iiwan, di niya ako pababayaan. Kaya pag nag-inom ako ngayon, hindi ako malalasing. Hindi niya ako pababayaan. Ganun ba yun? Di kita iwan, di kita pababayaan. Pupunta ako sa bar, mambababahay ako. Hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ako matetempt. Ganun ba yun? Magbibisyo ako. Okay lang na magbisyo ako. Hindi ako pababayaan ni Lord. Kasama ko si Lord. Hindi ako magkakasakit. Ganun ba yun? Hindi. Ang sinasamahan lamang ng Panginoon ay ang mga taong gumagawa ng kalooban niya. And surely, I am with you. Take note of the word. May surely pa. Di ba? I am with you always. Ang ganda nito. To the very end of the age. Hanggang matapos daw ang mundo. So, ibig sabihin, itong mandatong ito ay may kalakip na pangako. This command involves more than just converting people. Okay? Itong command na ito, hindi lang ito basta i-convert mo yung tao na makakilala kay Kristo.
It's a call to train them to obey everything Jesus commanded. Nagigets po ba natin? Hindi po ito call para i-convert lang ang tao na maging Kristiyano. Ito pong go and make disciple is a call to train people na sumunod sa mga pinapagawa ni Jesus Christ. To be baptized and to become a follower of Him or disciple. Okay? And may pangako si Lord that Jesus will be with them to the end of the age. Amen? It is a mandate. Kung hindi ka nagdi-disciple, nangangahulugan lamang, hindi mo ginagawa ang mandato sa'yo. Nagigets po ba natin? Amen? Hingi ka ng hingi ng blessing kay Lord. Hindi mo namang ginagamit sa pagdi-disciple. Di ba? Lord, ako po yung magdi-disciple. Bigyan niyo po ako ng blessing. Nung binigyan ka ni Lord ng blessing, hindi ka naman nag-disciple. Pero sinabi mo kay Lord, ang nireport mo, nag-disciple ka. Meron kang ghost project. Ay sisingilin ka ni Lord. Tama? Aba, sabi mo, kaya kita i-bless kasi sabi mo, magpapakain ka, tapos share-sharean mo sila ng Word of God. Pinakain mo lang naman sarili mo. Aba, yung ibinibigay ko sa iyong blessing, hindi lang para sa iyo yan. Para sa mga taong bayan yan. Para makakilala kay Kristo. Pero sinarili mo yung blessing. That is a mandate. Nagigets po ba natin? Isang mandato na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin. Take note of this. Kaya ka bless ni Lord. Kasi gusto ng Diyos na makagawa ka ng disipulo. Alam niyo ba, kaya ka nagkatrabaho? Hindi lang para may provide ang needs mo. Kaya ka nagkanegosyo? Hindi lang para may provide ang needs mo. Yan ay blessing sa iyo ni Lord para magamit mo sa kanyang ministeryo. Uulitin ko. Yan ay blessing sa iyo ni Lord para magamit mo sa kanyang ministeryo. Uulitin ko, yan ay blessing ni Lord para magamit mo sa kanyang ministeryo. And what is the ministry of God? Making disciple. Amen. Kaya kailangan nating maging disipulo kasi ito yung mandato. It's a must. It's a mandate. You need to be a disciple. Are you getting the point? Naunawaan po ba natin? Kailangan mo maging isang disipulo. Isang mandato ito na dapat nating maunawaan. Ang Kristiyano, sabi dito sa ating binasa kanina, a Christian gathers with other believers. More on gathering lang yan. More on gusto lang laging may sama-sama, salo-salo, kainan. Pero ang disipulo ni Kristo, they make disciple. At darako tayo sa pangalawa. Why we need to be a disciple? Number 2, for us to disciple people. For us to disciple people. Kailangan mong maging disipulo para makapag-disipulo ka ng tao. Bakit? Only a disciple can make disciple. Uulitin ko ha, only a disciple can make a disciple. Hindi mo pwedeng gawing disipulo ang isang disipulo, hindi ka pwedeng gumawa ng disipulo kung mismong ikaw sa sarili mo hindi ka disipulo. Parang ganito yan, okay, gagawin kitang disipulo, dapat nagdi-devotion ka. Tanungin ka ng tao, nagdi-devotion ka po ba? Hindi. Sinasabihan mo mag-devotion yung train, tapos ikaw di ka nagdi-devotion. O dapat lagi kang nagsisimba, nagpre-pray. Tapos tinanong ka, nagpre-pray ka po? Nagsisimba ka po? Ay hindi. Wala kang karapatang magdisipulo kung hindi ka disipulo. Ano po ba ibig sabihin ng disciple? Follower of Jesus. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Take note of this. You teach what you know, but you reproduce what you are. Ganda po nito. You teach what you know, but you reproduce what you are. Kaya mong ituro kung anong nalalaman mo,
Pero napaka-imposibleng makapag-reproduce ka gamit ang nalalaman mo lang. Tingin po sa akin lahat, gusto ko po kayo mag-focus sa akin. Mas maganda po, wag muna po tayo magkwentuhan, wag muna po mag-usap, focus lang po muna tayo. Take note of this. You teach what you know, but you reproduce what you are. Nagigets po ba natin yung point na ito? Kaya mong ituro yung nalalaman mo, pero kaya mong i-produce or reproduce kung sino ka. Kahit may ganito ka, pero hindi ka naman disciple, hindi ka makakapag-create ng disciple. Naunawaan po ba natin? Because only a disciple can make a disciple. That's the reason why we need to be a disciple. Kaya po dito sa church natin, meron po tayong ginagawang discipleship training. Ito po yung mga first step, first part para matrain po kayo na maging isang disipulo ni Kristo. Amen? Kasi itong pagiging disipulo ni Kristo ay napakahalaga. Hindi po tayo, sabi ko nga po sa inyo, hindi como ikaw ay nagsisimba palagi, isang disipulo ka na ni Kristo. Amen? Ang tunay na disipulo ni Kristo, ginagawa ang ginagawa ng Diyos. Amen? Amen po ba? We need to be a disciple. Huwag na tayo mag-petiks-petiks pa. Okay? Kung na-assess mong sarili mo na isa ka lang Kristiyano, ngayon mag-desisyon ka, Lord, I want to be your follower. Alam niyo po, may isang tao sa Biblia, isang mayaman, sabi niya, paano po makapunta ng langit? Paano po maging perfect? Sabi niya, sundin mo yung utos ni Moses. Ay, nagawa ko na po lahat yon. Oh, sabi, siguro sa panahon natin nga, sabihin ni Jesus Christ, very good. Pero itong gawin mo, yung kayamanan mo, ibenta mo, at ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. May dalawang pinapagawa. Ibenta yung kayamanan at sumunod kay Jesus. Dalawang bagay na napakahirap gawin kung gusto mong maging disipulo ni Kristo. Ano yon? I-give up ang mga bagay, tao na pinakamahalaga sa iyo. Pangalawa, sumunod kay Jesus. Anong ginawa nung mayaman na yon? Tumalikod at umuwi ng malungkot. Bakit? Di niya kayang gawin eh. Nahirapan siyang gawin. Alam niyo, tanging disipulo lamang ni Jesus Christ ang may kakayahan na mag-disciple din ng mga tao. Kaya kailangan nating maging disciple of Jesus Christ. Maging disciple ni Jesus Christ. Nagigets po ba natin? Huwag kang mag-settle na ganyan ka na lang. Na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang tagal-tagal mo ng nag-church, pero wala kang sense of responsibility na magamit ng Panginoon. Hayaan mong magamit ka ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Pastor, paano po ba ako magpapagamit sa Panginoon? Hindi naman po ako marunong kumanta, hindi naman po ako marunong tumugtog, hindi naman po ako marunong sumayaw. Pero marami kang kakilala. Marami po, marami kang kaibigan. Oh, marami kang kaibigan, sharean mo ng Word of God. Pastor, hindi naman po ako marunong mag-share. Ay di magsabi ka sa mga pastor at sa mga disciple natin dito at pupuntahan natin sa mga bahay at tayo mag-share ng Word of God. At least nagamit ka ng Panginoon para ang salita ng Diyos ay maihayag sa Kanya, sa kanila. At papasok tayo sa number 3. Bakit kailangan nating maging disipulo? Because many people need to hear about Jesus. Alam niyo po ba, ang mga disipulo lamang ang may kakayahan, makinig kayo mabuti, ang mga disipulo lamang ang may kakayahan na maging bold in sharing the gospel to many people. Alam niyo po ba, kahit yung mga matatalinong tao, sabi nga ng ibang mga politician, bakit daw ganun? Kapag daw magsasalita sila sa mga botante, hindi daw sila kinakabahan. Pero kapag daw sila ay magko-quote na ng mga Bible verses, ba't parang kabadong-kabado sila? Ba't parang hirap na hirap? Bakit? Kasi ito yung nature ng mga disciple ni Lord. Very bold sila na mag-share ng Word of God sa maraming mga tao.
Bakit? Kasi nauunawaan ng mga disipulo ni Kristo ang kahalagahan na marinig nila ang katotohanan patungkol kay Jesus. Nagigets po ba natin? Nauunawaan po ba natin? Many people need to hear about Jesus. Alam niyo po sa aklat ng Roma chapter 10 verse 14. Sa Tagalog na tayo agad. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Ito ha, ating himay-himayin. Balikan natin. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Diba? Sinasabi natin sa mga tao, tumawag kayo kay Lord. Ang problema, hindi naman sila sumasampalataya. Ito pa ang question. Paano sila sasampalataya kung wala naman silang napapakinggan? At ito naman ang problema pa. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At sino yung mangangaral na yon? Ikaw na disipulo ni Kristo. Amen? At ito naman, at paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Kaya po dito, meron po tayong mga pastors na may assigned na lugar. Okay, para po sa banks, nandyan po si Pastora Che, si Pastor Melvin sa Quirino, tama ba? O Quirino. Sa ating pong Bawang, si Pastor Leo po ang naka-assign natin dyan. Baknotan, Santol, si Pastora Teresa po ang naka-assign natin dyan. Sa Nagilian, Pastora Tin and Pastora Pastora Tin at si Pastor Daniel ang naka-assign natin dyan. So, sila po yung mga isinugo ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. At marami rin po tayong mga disciple dito na may mga A-group member na nag-share din po sila ng Word of God. Nagigets po ba natin? Bakit kailangan nating maging disipulo? Para maraming tao ang makapakinig ng salita ng Diyos. Because they need to hear the Word of God. At tanging disipulo lamang ang may kakayahang makapag-share ng Word of God. Alam niyo po ba? Kapag disipulo ka, binago ang buhay mo. Kasi may mga tao, pwedeng mag-share ng Word of God pero hindi makita ang Word of God sa kanila. Kaya maraming tao ayaw maniwala. Pa-share ka diyan ng Word of God, ugali mo naman, sama-sama. Diba? Naka-experience na po ba kayo ng ganung mga tao? Nakarinig na po ba kayo? Marami akong narinig na ganun eh. Ayaw daw nilang sumimba, ayaw daw nilang may pa-share ng Word of God, sama naman ng ugali. Nag-share daw ng Word of God, may mga ginagawa namang hindi maganda. O, di ba? So ngayon, paano maniniwala yung mga tao? Pero kung ikaw ay isang disipulo ni Kristo, na ipapakita mo sa iyong kilos, galaw, pananalita, pag-iisip, na ikaw ay isang disipulo ni Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Mahalaga na maunawaan po natin ito. Because to be a disciple starts when they hear the Word of God. Magsisimula po ang pagiging isang disipulo kapag nakarinig na po sila ng salita ng Diyos. Napaka-imposibleng maging disipulo ang disipulo kapag hindi sila nakakarinig ng Word of God. Amen? We have the power to influence people by sharing the Word of God to them. Amen? That's the reason why we need to be a disciple of Jesus Christ. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, mahalaga, bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng kapasyahan at desisyon na, Lord, ang dami ko ng pagkukulang sa iyo sa mga nagdaang taon. Lord, patawad kasi petiks ako eh. Kala ko okay nang maging Kristiyano. Hindi ang mandato is to be a believers. Hindi ang mandato is to be a Christian. Ang mandato is to be a disciple. Sabihin mo nga sa iyong katabi, be a disciple. With with conviction. I-convict mo naman siya. Be a disciple.
Amen? Ulitin ko po. Ang mandatong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi para maging Kristiyano at maging believer lang tayo. Maganda na ikaw ay believer. Pag sinabing believer, naniniwala ka sa Diyos. Maganda na ikaw ay Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, ginagawa mo yung mga religious act. Nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Bible, religious act yan. Pero masigit na i-pursue natin is not to become a believers or Christian. Let us pursue to become a disciples of Jesus Christ. Amen? Sabihin mo alod sa iyong katabi, be a disciple. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba natin palakpakan muna si Lord? One of the criteria to be a disciple of Jesus Christ is to offer your life to God and decide na maglingkod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya sa oras na ito, hindi ko po kayo pipilitin. Ako po ay pastor ninyo na hindi ko ugaling pilitin kayo or hindi ang motibo ko ay pilitin kayo na maniwala sa sinasabi ko. Ang gusto ko po, ang salita ng Diyos, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sa oras na to, atin pong ipikit ang ating mga mata. Hallelujah. Just close your eyes. Just close your eyes. Just close your eyes. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais. Ito ang mga king panalangin ng ating mga puso sa oras na ito. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Itaas mo yung kamay sa Panginoon, sabihin mo, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais. Minsan pa, ipahayag ng iyong mga labi at sabihin mo sa Panginoon, sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo hanggang sa nais mo, Panginoon. Panginoon, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mga salita na nahayag sa umagang ito. I pray na mga salita mong nahayag, ito po yung nagrema sa puso ng bawat isa, na kami po ay magkaroon ng desisyon, ng matinding kapasyan, na
na kami po ay maging isang disipulo mo o tagasunod mo. Dahil ito po ay mandato mo sa buhay ng bawat isa. At nang sa gayon, makapag-disipulo rin po kami ng ibang tao. At nang sa gayon, mas marami pa rin po ang makarinig ng iyong salita. Maraming pong salamat, Ama. Salamat sa iyong salita. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magpaunawa sa amin ang aming napakinggan sa umagang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Lahat po ba'y disipulo na ng Diyos? Amen. May bago ho ba ngayong attendee sa atin? May bago ho bang dalo? Wala naman po ano? So malinaw po sa atin ang gawaing ito, ang ating tithes and offering. Di ho ba? Na ang tithes and offering po, ito'y para po pagpapakita natin sa Lord ng suporta sa kanyang gawain, sa ang natin sa ating Panginoon, at the same time, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Amen. Amen. Hindi ko na po patatagalin pa, at alam ko, naniniwala ko po ako na ang bawat isa ay gusto pong tumanggap mula sa Lord. Amen. Dahil sabi po nga, Lord, kung tayo daw magbibigay sa Kanya, tayo'y tatanggap din. At kung tayo magtatanim sa gawain ng Diyos, tayo po'y aani din. Sino bang may gustong umani ng sarili niyang tinanim sa Lord? Kasi minsan, umaani naman tayo. Pero yung minsan, yung ani natin, nakikiani lang tayo sa tanim ng iba. Tulad nga po ng isang magsasaka, pag hindi po sila nagtanim ng palay, hindi po sila aani. Kadalasan, yung nakikiani, sila po yung tumatanggap lamang po ng batay sa kanilang ginawang pag-aani rin. Kumbaga, sa Ilocano, bulnos kunada, agbulnos da, pan makigapas, agbulnos da. Sa Tagalog naman po, yung makikigapas, bibigyan po ng gantimpala, or let's say, bibigyan po sila ng karampatang sahod ayon sa kanilang ginawa sa pag-aani po nila. Amen. Sa atin naman po, bilang Kristiyano, kung tayo po ay magtatanim sa gawain ng Diyos, automatic aani rin po tayo. Amen. Gusto niyo ho bang makikiani lang or kayo mismo ang aani? Di ba lahat tayo gusto nating umani tayo? Kaya naman, ugaliin po nating magtanim sa gawain ng Lord. Amen? Amen? Pumalakpak nga po ang handa ng magtanim para sa Lord. Praise the Lord. Sige nga po, pakitaas nga pong bahagya ang mga envelope. Kung wala pa po kayong envelope at gusto nyo pong magbigay sa Lord, andun po ang ating mga ushers. Humingi po tayo doon ng ating envelope para po may paglalagyan po tayo sa ating ibibigay para sa Lord. Amen? Lahat po ba'y nakahanda na? Amen. Sige po, tayo po ay yumukot pumikit, atin pong ipanalangin yung ating ipagkakalob sa ating Panginoon. Amen. Sige po. Hallelujah, Father God. Salamat o Diyos sapagkat patuloy mo kaming pinagpapala at patuloy na pinoprovide ang aming pangangailangan. Maraming salamat, Father God, sapagkat binigyan nyo na naman kami ng opportunity upang makapagtanim sa iyong gawain at maibigay ang nararapat para sa inyo. Maraming salamat at sa buong linggo na ito, muli namin pa yun pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga hanap buhay, ang aming mga income, source of income, even Lord, ang aming mga finances, so God, Lord, lahat ng amin ay aming pagkakatiwala sa iyo upang sa gayon po yun sa darating na linggo, kami ulit ay makakapagbigay sa iyo at kami po ay makakapag-alay sa iyo, Father God. Maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Malaya na po tayo makapagbigay sa Lord. And I will come back to you. And measure, place that, get you together. Right over here. And I will come back to you. When you give into your hands, it is love, it is faith, it is joy, and smile on your face. It is the Lord that's given to you. And you give this love and assurance of your love is yourself. And it will come back to you. You measure, press down, shake it together, running over you. And it will come back to you. When you give into the Lord from your heart, give your best, give out to God, and you will be blessed. Don't be staying, don't be tired. Live out the way, or read the Bible, and be when there's days of need, and it will come back to you. You measure, press down, shake it together, right over you, and it will come back to you. When you give into your Lord, when you give into your Lord, when you give into your Lord. Praise the Lord. Tayo po'y darako sa ating Holy Communion. Holy Community po'y ginagawa natin sa pag-aalala doon sa krus ng Kalbaryo. May isang mic. Praise God. Ating ipanalangin ang mga elemento natin gagamitin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng indugot na yung katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen.
Praise the Lord. Kubera ng lahat, itas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating mga saro. Sabihin po natin lahat, salamat Panginoon. Dahil po sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay po natin inumin. Praise the Lord. Tayo po yung makakaupo na. At bago po tayo dumako sa ating announcement and victory proclamation, darako po tayo sa presentation from our Step in Christ. Praise God.
Praise the Lord. Bago po tayo dumako sa ating Victory Proclamation, announcement lamang po. Mamaya po, pastors, leaders, we will have our meeting 1:15 p.m. All are required to attend. And para po sa Chosen Ministry, meron po kayong practice mamaya alas 3. So lahat po ng mga nasa Chosen ay iniimbitahan na dumalo sa ating rehearsal. And yan, sa mga nagnanais po maging part ng Chosen Ministry, 16 years old to pataas, ay pwede po kayong sumali. Yan. And ito po sa panguna ni Sister Jenny Lou Ancheta. And sa lahat naman po ng mga 10 years old to 15, yung nakita niyo po kanina, ang tawag po sa kanila is Step in Christ. Okay? Yan, pwede rin po kayo makipag-coordinate kay Sister Maylin. Okay, so yun po. Then, every Wednesday po, meron po tayong meeting, prayer meeting, 6:30 po ng gabi. So, mas maganda po tayo po ay makiisa sa ating pananalangin. Okay? So, tayo po ba ay napagpala? Lahat po na napagpala, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Come on, maaari po ba tayong tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? And let's declare, this is the day that the Lord has made. Amen? Amen.
Salamat sa word mo. Salamat sa pag-ibig mong tunay, Panginoon. Salamat sa joy na pinapadaloy mo sa mga puso't isipan po namin. Salamat po, Father God. Tunay nga, Panginoon, na tinuturuan mo kami maging tunay na disipulo mo, Father God in heaven. Tunay nga, malapit na kayong dumating at naniniwala po kami na kami po ay makakasama mo, Father God in heaven. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, kung paano mo kami iningatan sa pagpunta dito, Father God, at binigyan niyo kami ng hope, Father God in heaven, na magpatuloy na maging tunay at totoong disipulo mo, Father God. Salamat, Father God in heaven, dahil nandyan ka lagi at nandyan si Holy Spirit na nagtuturo, nag-guide sa amin, nagre-rebuke sa amin. At we thank you so much for this day. Tunay nga, Panginoon, ang araw na to ay para sa iyo. At patuloy mo kaming pinapalakas at iningat at sinasamahan. Sa iyo lahat ng pinakamataas na papuri para pagsamba sa pangalan ni Jesus. Praise God, itaas na natin mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na magkakaroon po kami ng isang desisyon at kapasyahan na maging disipulo mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this: you are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone.